Hello everyone! Ako pala si Nandi Salas at ako ay isang OFW dati sa Qatar, tapos nag-cross country ako ngayon dito sa bansang Croatia. So ito na yung trabaho ko ngayon. Laban lang para sa sahod. So sa nagtanong kung nagsisi ba ako na pumunta ako dito, yung sagot ay hindi po, kasi ang baba ng sahod ko dyan sa Qatar. So dito yung sahod ko ay naging times 2 po sa sahod ko. So kaya laban tayo sa sahod dyan. So sa gusto mag-apply, hindi ko kayo hikayatin. Nasa inyo yung decision, kasi ayaw ko kasi yung magsisi, kasi iba-iba yung sitwasyon natin pagdating dito. Sa akin okay naman siya, kasi kahit nag-back to zero ako, at least yung sahod ko naging times 2 siya, kaya okay lang sa akin. So kung ayan po, papasok na kami. Ito, ganito pala yung situation namin dito. So papasok na kami. So yan yung mga babae, mga DH, mga OFW din sila dati. Yung iba DH ng Hong Kong, tapos may isang DH ng Qatar. So yung work nila dito ngayon is room attendant. So ganito pala yung dito, yung environment. Nilalakad lang namin, malapit lang naman kami sa hotel. So sa hotel pala kami nag-work. So iba-iba po yung trabaho, iba-iba yung employer dito, kaya don't speak too much kasi baka masaktan ka lang, charot. Iba-iba po yung dadat na natin na trabaho dito. May factory worker, may basta malalaman mo rin yan siya sa pag-applyan mo, diba? So iba-iba po yung sitwasyon ng tao, kasi may kasabay din ako na babae, si madam yun, na galing siya ng ng Dubai. Daw siya doon, yung parang sa supervisor sa airport. Tapos pagdating dito, iba yung trabaho niya. So parang nagsisi siya. So dapat isa rin yan sa titingnan nyo, yung mga factors na yan sa pag-apply nyo pa lang, kasi baka magsisi kayo pagdating dito. So iba-iba yung situation po. So iba-iba tayo ng mga sitwasyon. So ayan yung malapit sa amin na bilihan sa work namin. Ito yung nila, yung consume, yung grocery na yan siya, kompleto na po. May mga grocery, mga department store, dito na po lahat. So ayan, sa unahan po yung hotel, yung Sheraton Hotel pala, yung nasa Sheraton Hotel kami nagtatrabaho. So bawal po yung ma-RT dito. Yung bawal ka mag-inRT pagdating mo dito. Kahit college graduate ka man or ano ba yung natapos mo, hindi mo yan siya magagamit dito, kasi iba-iba po yung dito. Iba, nasa ibang bansa na po tayo. Wala yan dito yung pinag-aralan mo. So back to zero ka, back to basic ka talaga. So kaya kung ano mang mo dyan, huwag kang mag-expect ng magandang work, yung parang ganyan, easy work lang. Dito, pagdating dito, maiiba yung work mo. So mag-adjust ka talaga, pero okay lang, at least naka-adjust na po tayo. So mag-isang buwan na ako dito sa Croatia po. Tapos magtaglamig na po dito. So ayan yung view ng yung malapit sa amin na grocery at department store. So ayan yung mga kasama ko sa trabaho, mga room attendants. So nangalakal pala sila. Pwede pala sa mga lakal sa kanila sa hotel. Yung mga bote na yan, binenta na nila sa dito sa Consum. Ayan, yung mga bote. So pera na yan siya dito. Huwag ka lang mag-inRT, kasi hindi naman siya bawal pero sa ibang hotel bawal daw. So ayan yung mga kasama kong babae. Mababait sila, kasi lagi akong libre sa ulam, kasi wala pa nga akong sahod ngayon, kasi bago pa lang ako dito. Meet my new friends, Char. Ayan si Aisa at saka si Rose Jubel.
Sila yung mga kasama ko minsan kasi iba-iba yung schedule sila, pero yung mga babae dito mga pang-umaga sila. So ito yung mga prutas dito. Pagkatapos namin umuwi, naglibot kami dito sa malapit sa accommodation namin. Tapos ito may mga prutas sila dito. May ano nga to, hindi ko ma-pronounce. Pasensya, hindi ko mabigkas yung kuan yan. Basta pula yan siya pag nahinog. Tapos ito may dalandan dito or orange ba to? Kasi hindi pa namin alam kung ano ito. Yan yung mga prutas dito sa Croatia. Tapos may mga grapes din dito. Malapit sa accommodation to. Ito yung mga prutas. Ito rin yung isang prutas na kinukuha ni Jubel kinain. Hindi ko kilala to. Pero nung tinikman ko, kasi yung amo daw niya sa Hong Kong, ito daw yung kinakain nila. Nakalimutan ko yung pangalan sa prutas, pero masarap naman din siya. Tapos naglibot-libot pa kami, tapos pumunta kami doon sa may simbahan, gagala kami. May iba ding prutas na ganito, hindi siya apple, iba daw to, hindi ko rin alam yung prutas. Kung alam nyo, comment down below. Charis. Pinahirapan pa yung nanonood. Basta hindi ko siya kilala. Huwag na nating pilitin yung sarili natin, mag-move on tayo sa bago nating mga kabanata. So ito yun na yung dalandan pala. Hindi siya orange kasi natikman namin nila Jubel. Dalandan pala to, hindi siya orange. So ang rami niya, hitik siya sa bunga. Tapos gumawa kami. Nung umuwi na kami nito, ang sarap niya. So babalikan namin. Parang hindi sila kumakain dito. So ito yung view dito sa Croatia paghapon. Nasa kuan pala kami nito. Nasa Dubrovnik. Tapos pupunta kami sa may simbahan daw dito. So galaan namin. Pagkatapos namin na mag-duty hanggang alas 4. So umulan na pala dito ngayon sa bansang Croatia. May simbahan. Tapos lamig na po. So ito yung view na may simbahan dito sa Dubrovnik to banda. Actually hindi pa ako nakapagala talaga sa Dubrovnik kasi busy pa ako sa work. Tapos may pusa doon sa likod. Nagpicture-picture. Ayan si Jubel at saka si Aisa. Nagpicture-picture sila. Tapos ako nag-video-video lang muna kasi gusto nating makuha yung view paghapon. So ito yung view na paghapon dito sa Croatia. Ayan, may simbahan. Tapos ito daw yung kuan, yung parang misa. Yung parang dito nagmimisa yung pare. Sa parang luma siya na style. So, nagala-gala lang kami, tapos nag-check sa kuan, ayan, sa paligid. So, galing pala ako ng Qatar. So, nag-cross country ako kasi gusto ko bagong work at saka new environment. So, hindi naman ako nagsisi sa mga decision ko sa buhay kasi sa sahod ako nag-base kasi nung sahod ko doon is mababa lang po talaga. So nag-apply ako sa kuan. So may laro pala sila dito. Andito pa rin sa may bika-bika din pala sa kanila Tapos nagyaya yung mga bata na makipaglaro na daw kila Rose at saka kay Jubel. Ayan naglaro-laro sila. So meron din pala din dito pero iwan ko anong tawag sa kanila. Sa amin bika-bika man to. So naglaro kami dito, naggala kami, may basketball din dito, may mga bata. Ayan, nilibot lang namin yung mga kuan nila dito, yung park or basta laruan ng mga bata. Tapos may biglang lumapit na mga bata, makipaglaro daw kay Rose kasi si Rose nagbika-bika na siya dyan. Kasi parang na-amaze lang kami na parang meron din pala sa kanila yung ganitong laro. Sa Pilipinas dati nung mga kabataan natin, 'di ba? Sana all andito yung kuan. So naglaro si Rose ng bika-bika tapos may biglang lumapit ang mga bata tapos sabi niya pwede daw makipaglaro. So sa bansang kuan pala dito sa Croatia is mag-adjust ka na naman ng kanilang lingwahe. Ito yung mga bata na kalaro nila
możesz! Ja jestem Wastem! Para ty jest Krystyna! Ang cute ng bata. Bravo! Next time we go again. I will do one day. Oh, thank you. Wala. Eh, sabihin mo yung how are you. Sabihin, No, thank you daw. sabihin. Nakochi. Ah, kakuchi pala yung kuha nila. How are you? Gibindi. You're so funny, boy. Ayan yung You make mata. everybody laugh and happy. Inaaway. Ginaaway ka. Kanina dun sa kuan. You're handsome. You're pogi. In Philippine, we say pogi. Handsome, pogi. Now you know what is pogi, okay? Good job. Good job. Tara na. You're pogi. Tama, iwote. You learn how to speak English, okay? Yes. What if we bring you in the Philippines? Go back, go with me. In the Philippines. Nangutog I'll bring you. kakusi. Sinabi yan. Alala ko tuloy yung alala. See? Your sister can you go like your sister. Di kado man na sa iya ha. Nag-part siya siya pero namutot siya. Oo. Hindi. Sorry. Ha. Mag-hide and seek tayo. Oh, tas uwi na tayo. Taguan din namin. Tara na. Tara na, Ros. Bye. Bye. Ano nga yung babay sa kanila? Ciao! Ciao! Ciao. Ciao! Bye-bye. Bye.